early, and I was trying to count how many days have I been here. Sabi ko, 7 days. I arrived 12th of November. I was trying to count. It was 7 days. And during breakfast, I was sharing it to Brother Priest. Because we were asking each other kung hanggang kailan dito. Sabi ko, it's my 7th day, and I'll be going home on the 28th of November. And one of the priests made this remark. It's your perfect day. I look forward that tonight, my 7th day here in Dubai, our 3rd day in our retreat. May this day truly bring a surprise to each one of you. Amen. 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 Naglalakad-lakad ako sa patio. I really wanted to jog. Hindi ka naniniwala na jogging ako. Why are you looking that way? I wanted. Pero sabi ko, I'm not sure kung pwede maglibot-libot baka huliin ako. And I got surprised. There are banners outside. And one thing that caught my attention was the word mysteries. When I saw that, I said that was what the Lord was telling me to speak about. Somebody told me it was a project of the parish priest. I never talked with the parish priest before coming here. Hindi ko nakausap si Father Nen. Ang nakausap ko yung obispo, si Emily. And she was asking me, ano Father ang ibibigay mo? Sabi ko, wala. You know, going around, I am really surprised. Because God really is working. Tapos, kaninang umaga, isa sa inyo, kaibigan ko no? Nagkunento ko sa inyo my first day na nag-bless ako ng sasakyan, ang pangalan ng si Grace. Sabi sa akin kaninang umaga ni Ate Johnny, Father, alam mo ba, yung kapatid noon nakasama na nagpipicture sa inyo habang nag-bless ka, ang pangalan niya po ay si Jesus. Bakit kayo tumawa? Sabi ko, when he said that, ako'y kinilabutan. Tapos yun, I saw one of them, sabi niya, alam mo ba, Father, di pa tapos na ng kwento, dapat, Father, 3 kami magkakasama. Yung isa, Father, hindi nakarating. Anong pangalan? Divine. Ay, kung nandiyan na lahat, ay, kung may reunion ba? I really God really is working, and it's very good to all of us. Let's take a look at the grace for the day. What is the grace? Oy, basahin niyo sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Grace of the day, efficient and victorious. Harapin ang katabi. Sabihin mong pinagpapasensyahan kita. Seryoso ha? Harapin ang katabi. Oy, kuya. Asawa niyo po. Di makatingin nung nakatakot sa video ko. Sabi mo sa kanya, pinagpapasensyahan kita. Sabi niya, sagutin mo, alam ko, matagal na. O harapin pa ang katabi. Sabihin mo sa'yo katabi,
hindi ako natatakot sa iyo. Hindi na ba kayo sumusunod? Kumanda pa ito. Hello. Ano pa ulit? Mahina lang. Pag may inutos ang gawin nyo, tumatawa naman kayo. Sa akin, pinakatingin, hindi ako takot sa iyo, Father. O harapin ang katabi sa hindi ako takot sa iyo. Sabi nyo? Sabi ko, hindi wow. O, ito ha. Sabihin nyo ng malakas, panalo pa rin ako. Sabihin nyo. Panalo pa rin ako. O, trophy. Sino sa inyo naniniwala na ngayong gabi, panalo tayong lahat? Pumalakpak na kami. And that's what always we look forward to. In every battle that we go through, then we look forward that we emerge as winners. But let's face it, everybody goes through a lot of fears. Marami tayong mga kinakatakutan. And you know, sometimes the fears that we have would bring us down into tears. Yung sobrang takot kung minsan, lumalabas yan sa mga luha ng bawat isa. May tumawag sa office, no? Ay, pala itong, pag nakaupo ko dahil kung tumatawag, Father Chito, sabi ko hindi po. Chita. Tapos, Father, sabi ko, bakit po? Wala po si Father Chito, umuwi po. Sino po ang pwedeng mag-bless, sabi ko, pwede po ako. Sabi niya, pare po ba kayo? Sabi ko, mag-bless ba ako kung di ako pare? Di ko na ginanap eh. Napansin mo yung voice, medyo umiyak. Sabi ko, umiiyak po kayo? Sabi ko, medyo po. Tapos umiyak. Bakit po kayo umiiyak? Tanong ko. Sabi niya, Father, matagal na po akong nadidepress. Sabi ko, ako rin. Ako, depressed. You know, this morning I was trying to recall ano yung dalawang okasyon sa buhay ko na talagang umiyak ko. Hindi ako iyak. But there was a time, paring ako nun eh. I was in the seminary. It was after nung tinawagan ako ng seminarista. Sabi sa akin, Father, yung tangke po ng tubig natin sa seminaryo nasira. Dahil ko, ipaayos. Yan. Yung tubig po, lahat po siya nasayang, nabuhos po. Pag ko nabuhos, o buksan ko yung tangke para po pumasok yung tubig. Father, lahat po ng tubig napunta po sa kwarto po ninyo. Ay sabi ko masamang biro yan ha. I never knew, and all of us in the seminary did not know, na yung tangke pala ng seminaryo nasa bubong at sa ibaba doon ay kwarto ko. So I went home. I went back to the seminary. Pagdating ko, yung mga seminarista at mga pare sinasalubong ko. Sabi ko sa kaibigan ko, pare, wala na, okay lang yan. Sabi ko, oo naman, okay lang.
Tapos sabi nung si Herbert, pare na sa akin, sabi niya, Father, yung mga libro po ninyo, nakalagay na po doon sa isang lugar, naka-black plastic. Ay, okay lang. Father, yung mga notebook po ninyo, because I write ever since, until now I write. I don't encode. Lahat ng notebook ko from the philosophy, lahat na nakatago. I bring them with me wherever I go. Because I teach. Sabi niya, Father, lahat po ng notebook din po, isa rin yung plastic po siya. Okay lang. Tapos sabi ko, nasa yung mga plastic. Papunta ako lang sa isang lugar, malapit sa parko, tinambak. May isang pare na sinasamahan ako. Sabi niya, Nolan, okay ka lang? Okay lang. Sabi niya, Nolan, I know these are your possessions. But what can we do? Sabi ko, okay lang. All the while I thought it was okay. After that, sabi ko, Lord, hindi okay yun ha? Pinagpagpura ko ito. And you know, that evening I did not sleep. I just sat down. I started to browse those pages, hoping that I'll be able to save it. Because to no avail. Ang ginawa ko lang ng gabi yun, umiyak ako ng umiyak. Nung maiyak ko na the following day, celebrate the Mass with Brother Chris. Pumunta ako sa refectory. Lahat sila nakatingin sa akin. Tahimik. Sabi ko, kumusta kayo? Sabi niya, Nolan, kami okay. Ikaw, kumusta ka? Pero okay na ako. Sabi niya, paano yung mga libro, mga notebook na nabasa? Sabi ko, okay na. Lahat yun, nandito na. Actually, may ako. That was an event I will never forget. Pangalawa, I was 38. One time, bigla ko lang naisip na gusto ko magkaroon ng maraming anak. O bakit ganyan ang tingin niyo sa akin? I'm teaching psychology. And that's part of human growth and development. At one point in life, lahat ng lalaki gusto magkaroon ng anak. Amen? Amen. At mga babae sumasagot. Mga lalaki, do you agree with me? At one point in your life, gusto magkaanak. Gusto nyo o ayaw? Sagot! Sino ang ayaw magkaanak? Sagot! Wala naman, di ba? Ginawa ko, tinawag ko yung mama ko. Sabi ko, Mama, bakit ganito ang nararamdaman ko? Gusto ko magkaroon ng anak. Sabi ng nanay ko, may girlfriend ka? Wala akong usapan na girlfriend. Anak lang akong naisip ko. And then, I was talking to a brother priest. I just cried out the whole day. And the following day, I'm okay. Isa pa yung sikreto for us to face our fears is we need to cry. Sabihin sa katabi niyo, umiyak ka. Sabi niyo, umiyak ka. Sabi niyo, ayoko. You know, fears will lead us to tears. And the tears will clean our eyes. And when the tears would clean our eyes, we will be able to see the real things that are very important in life. Mahalaga yun. Huwag matakot umiyak.
Pero huwag naman araw-araw iyak. Drama na lang yan. Ayoko naman ng mga taong maarte. Sabi niyo sa kanya, huwag kang maarte. Sabi niyo, tuwang-tuwa ako na, nalilin yung anak niya, ako yung anak niya. Yung anak niya kanina, naglalakad, tapos biglang mamulot sa niya, ouch! Akala ko talaga nahulog. Maya-maya naman, ouch! Artist ang batang ito. Iba po yung arte ha, iba yung pag-iyak. May mga tao na iyak-iyak, nag-iyak-iyak. Ha? But when I say tears, this is confronting all our fears. And you know, what about by those fears I have? Sabi ko, yung fear pala, ang root word pala ng fear, ear. Naniniwala kayo? Ayaw nyo na naman maniwala. Ang root word ng fear ay ear. Do you agree? O tapusin na natin ito. Because many of our fears are product of what we hear. Totoo yun. And many times, we hear a lot from all our friends. Ang dami kang narinig. Kung minsan iba-iba ang narinig mo, hindi mo na alam kung ano ang susundin mo. Dami na tao. Sasabihin ko, uwi ka. Sabi niya, hindi. Anong gagawin mo? Many of our fears are products of what we hear. And so the invitation would always be not to hear voices from anyone, because that would lead us into confusion. But the invitation is to listen to the one voice that would give us truly what we need in life. Alam niyo, yung Tagalog ng fear is takot. Sabihin niyo, takot. Takot. Lakasan niyo, takot. Takot. Alam niyo yung gitna ng takot is ako. Do you agree? Yes or no? Yes. Yung mga nasa likod, sumagot naman kayo. Gusto pa akong pumunta dyan? Kung magsalita, ito ang pumunta dyan. Alam niyo yung gitna ng salitang takot is ako. Maraming kinakatakutan natin, nakafocus sa sarili. Ano ang mangyayari sa akin? Ano ang magiging bukas ko? Sabi niyo sa katabi niyo, ano ang magiging bukas ko? Sabi niyo, ano ang magiging bukas ko? Sagutin mo, wala. Many of our fears are too focused on the self. Kaya nga, pag sinabing fear, takot, kung minsan ang tawag natin dyan, multo. Marami tayong mga multo. Sabi niyo, multo. Multo. Alam niyo ba yung multo is a Latin word? And multo means many. See? Multo is a Latin word and it means many. Ang dami tayong mga kinakatakutan na wala namang pasihan. Subalit ito lamang ay narinig natin at naikwento sa atin dahil kung sino-sino ang ating pinakikinigan. I like the gospel. Here comes Jesus now telling Peter, it is I. Do not be afraid. Alam niyo, one time, kasama ko yung mga madre. Nag-meeting kami. Sabi ko sa mga madre, oy mga madre ha, magising ng maaga, magdasal, kumain tayo ng maaga para hindi tayo maunahan ng iba.
Sabi ng mga mother, si father naman. Sabi ko, totoo, ang dami kami. We were around 100 plus. Sabi ko sa mga kasama ko, mauna tayo. Kasi kapag nahuli tayo, kayo mga naman sila. Ang usapan namin, 6:30, yung mga mother, 5:30, nandoon na. Oo, mga putog naman itong mga mother dito. Nagantay pa kami. So, katapos, we pray. And then, ako, kuha ng pagkain. Diretso po. Yung isang mother, nakikita ko, ang dahan-dahan. Nakakuha na ako ng pagkain, nakakuha na ako ng kape, nainom ko na yung kape, tapos na, yung mother, doon pala sa nagkuha siya ng cup, and then, yung teaspoon, kuha siya ng cream. Ang dati naman tumating sa kuha siya ng coffee, kuha siya ng sugar. Nabigla ako. Nung kukuha na ng tubig, akala ko kukuha siya ng tubig, pati yung tubig, naka-teaspoon ka. Sabi ko, sira itulo ito kami. Ang ginawa ko, tinitingnan ko lang siya. Kaya na kung makain ko. Tapos na kami. Nagkataon pa, tumabi siya sa akin doon, may vacant chair, doon siya tumabi. Nakakain na kami lahat. Siya, kumagano na kami. Nag-steer. Sabi ko, sister, anong ginagawa mo? Sabi niya, walang pakialaman. Uy, nagpipon ako ha. Sabi mo, anong walang pakialaman? Magkakasama tayo. Tapos na sila, o yung mga madre, matapos na. Ikaw ang tagal-tagal mo. Sabi ng madre, walang pasaganang trip. Ay lang, nainis ako. Sabi ko, nasisiraan ka ng bait ano? Maya, nasisiraan ka ng bait ano? Ginawa niya, hinilapit niya sa ilong ko. Wow! I started to smell the aroma. Bigla akong napatigil. Amoy ko ang ganda. I fell in love. Not with a sister! You know, I fell in love with the coffee. Pagkatapos, sabi ng mother, sige Father, baka hindi ka na Father magalit. Kuha ako ng tubig. Kuha siya ng tubig. Hinigay niya sa akin, inom ko. Sarap. Sabi ko, sister, isa pa. Sabi niya, abuso na yan, Father. And you know, after that, there were 3 things I was able to understand that is very necessary as we face the fears of life. Kinakailangan pala sa buhay ang patience. Kuya nandiyan ba, patience? Galing, alam mo, hindi ko yan yun yan, ha? Bigyan ko lang sa kanya. Galing ko. Ano kaya mo ito mag-talk? Alam mo, kinakailangan ka ng patience sa buhay, patience. Lahat nagmamadali. Siguro, yung patience, hindi lamang siyang pagpapasensya, bagkus the willingness to exert effort. Pakibasa po, Psalm 103. Pakibasa. Totoo, the Lord is compassionate, merciful, and patient. But there is a deeper meaning in terms of patience. Patience is the willingness to suffer
in lieu of the other. Alam ko yung pagpunta niya dito hindi madali. You have to take the train. Di ba naglalakad? I know. But you know, that patience will bear fruit. It is not only a suffering, it becomes a sacrifice. Because you're doing it not for yourself, you're doing it for others. Kinamayo na kausap ko yung mag-asawa, anak daw nila nandun sa Pinas. Sabi ko, kausapin yung araw-araw, ha? O Father, iba Father ang oras, pero Father, kailangan mag-ising na para mag-usap na kami. Sabi ko, don't worry. Your pains will be nothing compared to what the Lord will give you. Kailangan lang pala sa buhay yung huwag nagmamadali at huwag minamadali. You know, every time I travel, hindi ako yung nakalista ang dapat gawin, no? Nakalista ang mga ilalagay sa bag. Dahil sa akin ng kuya ko kasi ako dampot. No? Sabi ng kuya ko, ilang pagpantalaw ang nilagay mo? Sabi ko, hindi ko alam bakit isa lang ata. Sabi niya, isa, tapos isang gamit mo, dalawa. Oo, ka na ako yan. Sabi niya, ilang t-shirt? Sabi niya, marami mga pito, walo. Ilang polo? O tatlo. Tatlo ang t-shirt? Ay, tatlo ang polo, walo ang t-shirt. Sabi ko yung polo lang, pwede mo gamitin paulit-ulit pang tumagyan. No, I have to be honest, I don't plan a lot of things. Well, I'm a teacher. I prepared the lesson. But I'm not that person who would like things to be planned according to what I want. And every day I would always meet a lot of surprises. Do I fail sometimes? Not only sometimes, many times. But I'm not afraid. I am not afraid. Kung hindi ko kaya, Lord, kayo po. Patience is necessary. Pangalawa pala na mahalaga sa buhay ay time. Sabihin niyo, time. Alam niyo, I would like to clarify this because many times, pag sinabing time, ang pumapasok sa inyo yung chronology. Kung minsan pumapasok sa inyo body clock, sabihin niyo body clock. Body clock. Kaya may mga tao nag-ahabol. Sino sa inyo mga nag-ahabol? Ang ibig sabihin nag-ahabol daw, alam mo na, Father, 35 na po. Alam mo na, Father, 35 na po, wala pa pong dumarating. Kaya, Father, kahit sinong dumating, go na yan, Father. Body clock. May kausap ko kanina, sabi ko, kumusta? Eto, Father, malilit pa ang mga anak. Ilan ka na? Medyo may edad na. Pero bakit malilit pa ang mga anak? Father, late na po nag-asawa. Sabi ko, don't say that. You don't say na late ka nag-asawa. You don't plan things for your life. Walang late pag pinag-uusapan ang Diyos. Yung iba sa inyo nagmamadali, yung iba humahabol, naghahabol. Sino sa inyo mga naghahabol? Wala na mga amin, no? May kakilala ko dati, kaibigan ko yung abogada. Kailan ko rin eh. 45, sabi Father, pag-pray mo Father, sana Father, dumating na po siya.
So, pinagdadasal ko naman, kaya lang ako, hindi ko pwede pilitin ang Diyos. Tapos, one morning, tumawag siya, sabi niya, Father! Tulungan mo naman ako, Father. Sabi ko, bakit? Father, tulungan mo naman ako, Father. Alam mo, Father, may naniligaw sa akin. Sabi ko, talaga. Sabi niya, Father, anong gagawin ko? Kung sabi mo sa edad mo na yan, sunggaban mo. Tapos, sabi niya, alam mo, Father, kaya lang po, Father, may asawa po siya, Father. Sabi ko, tigilan mo ako. May asawa? Father, di ba Father tapos eh? Kumakari ka naman, Father. Father, nag-promise mo siya, Father, na pag sinagot ko siya, Father, iiwanan niya naman ang Sabi ko sa kanya, kaibigan kita, sasabihin ko ang totoo, kalokohan ang nasa isip mo. Many times, when we focus on the chronos, we commit a lot of mistakes. At nagmamadali. Because we focus on the chronos. But there's another time I would like to present to you, we call it kairos. Sabi niyo, kairos. Kairos. May kaibigan din ako, teacher namin, magre-retire sa ngayong taon. Sa Pinas, ang retirement is 60. Sabi ko, kumusta, Villarama, anong plano? Father, hindi pa Father dumarating eh. Ano dumarating? Father, di ba? Gusto ko ni Father na magkaroon ng pamilya. Sabi ko, 60 ka na. Wala nang darating talaga. Sabi ni Father naman, hindi ka man lang Father na bibigyan ng pag-asa sa akin. Sabi ko, nakausap ko ang Diyos. Hindi na Ewan ko ba? Ewan ko ba? Ang iba sa akin, may kumakatawa ka ha? Ang iba sa akin, alam naman natin yung dapat gawin. Yung iba sa atin, nagbubulag-bulagan, nagbibini-binihan, nagloko-lokohan. Do you agree with me? Yes or no? Yes. Sabihin ko sa kanila mo, alam mo naman ang dapat mong gawin. Sabihin nyo. Tuminom ka na. Sabihin nyo. Kairos po yun na. Pakibasa po ng Kairos sa 37. tayo. Pakibasa po. 1, 2, 3, go. Sabi ko sa inyo, delight, and God will give you the desires of your heart. Alam niyo ngayon, diba? I'm working in 6 schools. I have 12,000 children. Sabi ko, Lord, ito na bang sinasabi kong hinihingi ko sa'yo? Many children. Ako minsan mga bata, ito pag nakikita ko ng mga bata, niyakap ako, sabi ko, ano akala sa kayo? Jollibee? Ang mga pakaya ko yung mga bata. And you know, sometimes it really pains me, but you know, like the Lord, ganun ka talaga, na lahat lang alam mo what is in my heart and you're giving how good you are. You know, God knows what is in your heart. God knows what is in our heart. God knows what is the desire of our heart. Amen? Mga nasa likod, God knows what is the desire of your heart. Amen? Mga nasa kapila, God knows what is the desire
it's really you, ay, allow me to walk on the water. Alam niyo, so simple. You want to walk on the waters, get out of your boat. You want to walk on the waters, get out of your boat. You want God to surprise you, get out of your comfort zones. Alam niyo, hindi ko naman talaga, tatlong gusto ko eh. Magpapari. Kung pagpapari, pangatlo lang ito eh. Gusto ko maging doktor, maging abogado, pangatlo ko magpapari. Bata pa ako, maingay na talaga ako. And there was a time, sabi ng nanay ko, sabi ni Daddy, oh, your brother entered the seminary and he is alone. You should accompany him. Parang ang pegaya. Sabi ko, naalala ko na sinabi ni Mama, take good care of your brother. Dahil it was difficult for me giving birth to him. Kung namatay ako, nung ipinanganak ko, ang kapatid mo, hindi ka na sana ipinanganak. Huwag mo aawayin ang kapatid mo. Dahil kung namatay ako, nung ipinanganak siya, wala ka sana dito sa mundo. Sabi ko, paano ba yun? My dad told me, oh, pumasok ang kuya mo. Ayaw mo, samahan mo. Kawawa naman siya. Mama naman ako. Nung 4th year na ako, philosophy, sabi ko, aalis ako. So after philosophy, I decided to go out. Sabi ng mga pare, bakit ka lalabas? Wapo ka. Joke lang yun. Sabi ko, I really have to be honest. No? There are other things I wanted to do. Lumabas ako. Nung nasa labas ako, yung mother ko, magpapacheck up, executive. Sabi ng nanay ko, wala ka nang ginagawa, waiting for me, pa-check up ka na. Sabi ko, Mama, I'm very young. No need to spend money for that. Hindi, wala kang gagawin. You know, when the result came out, yung nanay ko walang sakit, ako may sakit. Yan, sabi ng nanay ko, kasi lumabas ka ng seminaryo. Hindi pa ako tapos, no? Sabi niya, kasi lumabas ka ng seminaryo. Gusto ng Diyos na magpari ka. Ang gusto pala, yung gusto mo. Sabi ko, hindi gusto ng Diyos, ikaw may gusto. Kasi gusto niya naman sama ko yung kapatid ko. I had a rheumatic heart. Tapos, di ako pwedeng umalis ng bahay mag-isa. Pupunta sa tindahan kasama ko ng mga magulang ko. Wala nang pinagkain kasi sila nakakulong sa bahay ko. Tapos araw-araw may mother would always tell me that, alam mo kung ako sa'yo, bumalik ka ng seminaryo, gagaling ka. Sabi ko, mangungula ka ba? You know, brought up by that, hindi na nga ako seminaryo. Okay. Pagbalik ko ng seminaryo, sabi ng mga formators, oh, we are so happy you're back. Sa loob ko na, I had no choice. And you know, every evening, I really go to the chapel. I knelt down in front of the tabernacle and I was talking to him. I was telling him, Lord, ganun ba yun? Pag ayaw ko, sa gusto mo, mahihirapan na ako. Sabi ko, wala na ba akong karapatang mag-desisyon? And you know, every evening I would do that.
Sabi ko, Lord, sige Lord, kung ayaw mo Lord, mamatay na lang Lord. Oh, I was 21 then. Kung mamatay, di mamatay. Ano tapos na? Sabihin sa katabi niyo, kung mamatay, mamatay. Sabihin niya, sabihin niyo, kuya, sabihin niyo. But I remember, there was one evening, again, I was in tears. Sabi ko, Lord, sige Lord, usap na lang tayo ng maayos. Ang Lord, sige. Pagalingin mo ko, Lord, babalik ako. Magpaparin ang balikan. Tapos every month, my parents would visit me. Hindi namin din alam sa seminary kung tatanggap yung liability. So for 6 months, kabalik-balik. After 6 months, nagpa-check up ulit. Sasabihin ng magulang ko, oh, we are here to visit our son. Huh? Can we bring him out? Oh, yeah. So lalabas naman ako, punta ka sa hospital. Tapos, sabi ni mama ko, sige bukas makikita natin resulta kung mayroong pagbabago. And then pumunta si mama sa seminary, yung malayo pa siya, nakangiti siya. Tapos, she embraced me. Sabi niya, God is so good. The doctor said, it was a surprise na wala yung sakit mo. Nung sinabi niya wala yung sakit ko, umiyak ako. Sabi, bakit nawala? Bakit nawala? Tapos nung gabi, bumalik ako sa ko, Lord, I will keep my promise. And you know, after I said that I'll keep my promise, we started to enjoy the life in the seminary. And until now, I have been a priest for 16 years. I always feel the presence and the goodness of God. Amen. Pantay nag-taxi ako pauwi, no? Ang taxi driver niya lamang pare ako, sabi, Father, pwede pang maumpisan. Sabi ko, kuya, may problema. Tapos bigla siya mag-sign ng cross. Hindi mo yung may belt. Kuya, hawakan mo yung mga diretso ang tayo. Umiiyak siya. Imagine the grace that the Lord has given me. May mga iba sa'yo na may mga iba sa'yo, ilalapit na ako, bilang hahawakan ako. Lord, it's not me making truly I should do. Antay pa po taong Project 3. That ang first assignment is Project 3. That is why whenever I would always look for the signal of God, I would always wait for the name Joseph. Ano malabas talaga yan? The Lord really is good. Kaya lamang, we focus not on the chronos, but we always focus on the kairos. Be patient. Darating yan. Sabi niyo sa katabi niyo, darating yan. Sabi niyo, darating yan. Sino sa inyo ang naniniwala na darating? Pumalakpak na mga mag-iisa ako sa Project 3, oh. Lahat ng, sa Manila, napuso pa rin doon yung mga taxi na tumatanggi. Unang sakay ko ng yan ako, Lord, ano ba to? Sabi, sir, pasensya na sir, mag-traffic. Pangalawa, tanggi pa rin. Sir, pasensya na po, traffic. Lord, kailangan ko makarating. Naalala ko may nagsabi sa akin, huwag ka na magtanong-tanong.
sumakay na agad. Alam, buksan ang pintuan, sumakay agad. Yung dalawang beses ako tinanggal, biglang pumasok ko sa isipan ko. Kasi tinanong, saan po kayo, sir? Project 3. Ay, sir, matraffic po doon. Sorry po. Alis naman. Yung pangatlo, paghinto, saan po kayo, sir? Buksa ko yung ikaw pa ako. Nagpapakyakit sa project 3. Ang bait naman, sabi niya, sir, saan po kayo sa project 3? Sabi ko doon sa Anonas. Sabi niya, saan sa Anonas, sir? Sa simbahan. Sabi niya, saan ba yan, sir? Sa likod o sa harap? Tapos bigla ako sabi sa kanya, sa loob. Sabi niya, pare kayo, sir? Sabi ko, mukha ba pare? Alam mo, nakarating kami sa tamang oras bago ako mag-misa. Tuwang-tuwa siya, nag-ikwento siya. Sa sobrang tuwa niya, nung pagdating sa project niya, mababayan na ako, sabi niya, Father, huwag na po. Abulin ko na lang po. Sana hindi na po ay God is good. Amen. Amen. Sabi niyo nga sa kata niya, abulin ko na lang sa'yo. Yung una, patience. Pangalawa, nasa likod. Una, Patience. kayo. Tayo una, sabay-sabay. Pangalawa, pangatlo, consistency. Sabi niyo, consistency. Sabi niyo? Consistency. Sabihin sa kata niyo, be consistent. Be consistent. Kaya tutuwa kayo, no? Di ba, pag bago kong isang tuwa, papakabalik ako ako, papakabalik ako ako. No? Alam ko yung mga nagre-repeat sa inyo, no? Papakabalik ako ako, Lord. Every Friday tayo, Lord, nasa simbahan ko ako, Lord. No? Pag walang trabaho, Lord, ang una kong Lord na trabaho, idodonate ko po. Yan. Pag may sweldo, Lord, pwede kong kalahati lang. Ay, tama. Anong trabaho mo, ate? Ikaw? Wala? Pasyente ka. Anong trabaho? Sino yung mga walang trabaho kayo? Taas ka ang kamay? Walang trabaho. Kunin naman ang pangalan, hindi ako ng check at visa. Pero hindi mo ipinapakan muna, ha? You know, as a priest, even before, when I was not yet a priest, I cannot remember that God failed. That God failed us. Eh, dati ko Chinese. Pinalaki kayo maayos. Nagkasakit si Daddy, wala. Lahat isinangla. Buti lang hindi ako sinama. Tapos kinikwento ni Mama, ako daw yung palaging kung saan siya pumunta sama. Sasabihin daw ni pag nag-aaway na si Mama si Daddy, lalayas tayo! Sino ang sasama? Sasabihin daw, ako po. Sasabihin daw ni Daddy, ihati. Napatid ko sa driver. Pagkatapos after 3 days, susunduin, babalik. There was a time, natapos na yung episode paglalayas. Sabi ko sa kay Mama, Mama, bakit hindi na tayo naglalayas?
Sabi sa akin ng nanay ko, nasanay ka ha? But there was a time. There was a time. Sa sobrang siguro pinagdadaanan ng kasakit na sila, nawala lahat, isang lahat. Sabi ni Mama, sabi sa amin, one evening, inisay kami ni Mama lahat, kuya ko, ako siya pangatlo. But we are four, wala pa siya. Umiyak si Mama. Sabi ni Mama, hindi ko alam how to take good care of you. Kasi si Mama was not working. Full-time mother. Daddy was the one working. Sabi niya, si Daddy mo, sasauli na lang natin. Sabi niya, bahala na si Angkong at Ama mo, kay Daddy mo. Pero kayo, hindi ko kayo kaya iwanan sa kanila. Baka kayo may not-treated well. Sabi niya, Mama, I don't know what to do. Sabi niya, Mama, magpapakamatay na lang tayo. Sino ang gusto sa mga? Ako po. Tinuro yung kuya ko, sabi sa kuya ko, ikaw, sabi ng kuya ko, ayoko po. Kayo na lang po ni Shorty. Ako na po yung dalawa. You know, because of that, when my brother said no, Mama started to cry. Umayos ito pag-iisip niya. Sabi niya, no, we should not kill ourselves. God will take care of us. Amen. Yan ang kwento ni Mama. Ulit-ulit niya. She would always tell us, naalala mo, nung gustong kami magpakamatay, ikaw pala yung gustong sumama. Ano na, go ako ng go eh. Until now, that becomes my way of life. Somebody invites me to go. Pero huwag niya naman kumila sa pagpakamatay na. Faithfulness. Maybe families are going through tough times, but be faithful. Be faithful because God will always invite us to walk in His way. Pakibasa po. Whether you turn to the left or right, your ears will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. May ipapadala palagi ang Diyos. May ipapadala palagi ang Diyos. Amen? Amen. Sabi niya sa katabi, may ipapadala palagi ang Diyos. Sabi niyo. May ipapadala palagi ang Diyos. Mga nasa likod, sabi niyo. Sabi niyo, may ipapadala palagi ang Diyos. Say it. Harapin ang katabi. Sabi niyo, may ipapadala palagi ang Diyos. Sabi niyo, hindi ikaw. I will always be surprised by the goodness of God. Amen? Amen. In the gospel, mismo siya ang Pilipinas. We just have to open our eyes. Hindi ko pwede makalimutan yung kwento palagi ni David. No? David was facing giants. Si Goliath. And I remember what David did. David picked up 5 stones. Isa lang naman ang ginamit niya, but David picked up 5 stones. Alam niyo ba yan? Yes or no? Yes. Maniwala ko sa inyo. Kasi na lang. At pinag-usapan niya, bakit daw isa lang naman ang ginamit ni David, pero 5 ang kanyang pinulot na bato. Sabi na, hindi, kasi si Goliath may mga kapatid. Sabi na, ang Goliath na yan. And you know, others will interpret it that every day in our life, we face different kinds of giants.
And sometimes we feel in front of Him, Lord, di ko kaya. Lord, di ko kaya. Kanina, yung mga principal na pinagdala ko sa Roma, nag-describe kami. Sabi niya, Father, nung pagdating ni Pope sa Philippines, hindi namin nakita si Pope. Pero ngayon, Father, dumaan siya sa harapan namin. Kasama daw nila si Father Manny, no? Sabi daw sa kanya yung Father Manny, nung papalapit na si Pope, sabi sa mga principal, hargayin niyo ako, ha? Magpapanggap akong autistic, ha? para lapitan ako ni Pope, sabi ko. Pakisabi kay Father Manny, huwag na magpanggap, natural lang. Alam niyo, totoo lang, kung minsan ang iba sa atin, mapagpanggap. Do you agree with me, yes or no? Yes. The Lord doesn't like people who are not real. The Lord doesn't like people who are not authentic. The Lord knows who we are. Let's all be real in front of Him. Let's all be real in front of each other. Amen? Amen. Sabihin sa akin, magpakatotoo ka. Naalala ko, when David picked out the 5 stones, he only made use of one. Sa buhay siguro, kinakailangan din marami tayong mga batong baon. Di ba? Bato. Sabihin niyo, bato. Bato. Lakasan niyo, bato. Bato. Sabihin sa kasap niyo, batukan ka. Tama yung batukan? What's the word? Parang tamad. Okay. And the 5 stones, what are these? Sabi yung unang faith. The first stone is faith. Sabi niyo, faith. Faith. You know, faith tells us, ano man ang pinaparap mo, kaya mo yan. Amen? Amen. Parapakan natin ng Diyos. Lord, masakit na po ang paa. Sabi Lord, kaya mo yan. Next is obedience. Ay, may mga tao pala dito. Kamusta po kayo? Narinig ako nila? Narinig ako? Yes, Father. Next is obedience. Sabi niyo, obedience. Obedience. Alam niyo, ang marunong sumunod, hindi nagkakamali. Ang marunong sumunod, hindi nagkakamali. Sabi niyo, ang nagpapasunod, pwedeng magkamali. Do you agree with me, yes or no? Yes. Obedience. Hiling ko po sa inyo, sana ang bawat Pilipino na nandito sa ibang bansa, sundin niyo po ang utos ng Diyos, sundin niyo po ang utos ng simbahan, hindi po kayo magkakamali. Pangalawa yun. Pangatlo, service. Sabi niyo, service. Service. Nakakatawa lang. Paghapon may mga nagdadagda sa inyo ng ticket. Ang dami naglilingkod. Sino yung mga naglilingkod sa simbahan? Pumalakpak ng malakas. Yung mga hindi naglilingkod, hindi pa akong simbahan, pumalakpak kayo ng malakas. Pakita nyo, pati ang palakpak ko, nahihiya kayo. No, I look forward, especially one of the gifts God gave to us is the gift of community. The gift of community. Say it. The gift of community.
Huwag kang mangamba, hindi ka nag-isa. Yan, the gift of community. And in the community, what you do is serve. Kakatuwa ko. Yung sa Mario, yung mga pupunta hihingi ng tulong, no? Kausap ko ba, ako ba yun? Ano po? Kasi po, pastor, na-operahan po yung asawa ko. Sabi ko, born again po kayo. Opo, pastor. Yung paglilingkod, walang kinikilingan. Kung sino ang may pangangailangan. Amen? Kaya nga daw sa Biblia, ang tawag sa nangangailangan, neighbor. Sabi niyo, neighbor. Neighbor. Yung sinabi, love your neighbor. Yung neighbor, hindi yung katabi. Yung neighbor is kung sino ang may pangailangan. Ang tawag sa kanya, neighbor. Sabi niyo sa katabi niyo, neighbor ako. Masabi ni Tita Father, tama na ha. Dalawa na lang. So una, faith. Pangalawa, obedience. Pangatlo, service. Ay. Look at what Jesus did in the gospel. Look at what Jesus did. And this is always the pattern of Jesus. Before doing anything, Jesus will pray. Alam niyo, learn from the Indians, ha? Pag umaga nag-isa kayo na umaga, ang daming nagsisimba. We learn also from our brothers, Indians. They go to Mass every day. Yung mga sakristan ng mga bata, I will talk to them this morning, we celebrate the Mass and before the Mass. I would go, oh, you serve very early. 6, what time do you come to the church? Do you do that every day? And there was a good number who said, yes, ma'am. Pray. When we pray, we get the rays from the sun. Jesus is the Son of the Father. Next is thanksgiving. Sabi niyo, thanksgiving. A grateful heart will always be a faithful heart. So a grateful heart will always be a faithful heart. Say it. A grateful heart will always be a faithful heart. My brothers and sisters, today, the third day of our retreat, just like Peter, we all wanted to walk on the waters. But many times, when we are surprised that we are able to walk on the waters, we started to drown ourselves. And together with Peter today, in this Mass, we also call out and tell Jesus, Lord, save us. And with the words of Jesus to Zacchaeus that says, I need to stay at your house today. But more than which, the words of Jesus to Matthew. Today, salvation has come to this place. And this is what we came for. We who believe in God would always be victorious. Amen. Please stand.